Huwag mo sasaktan ang apo ko, ha? Huwag niyong ipagmalaki sa akin yung karapatan na yan. Dahil simula ngayon, ako na ang hahawak ng lahat ng affairs ni Rico. Attorney, paliwanag mo nga. That's true. May special power of attorney si Mrs. Guevara. Dahil as of now, hindi kaya ni Mr. Guevara na i-handle ang kanyang mga negosyo. And among other things. See, Bea, I'm in charge now. Pero bakit? Bakit mo ba ginagawa to? Kasi masyado kang mataas, Bea. Dapat sa'yo, matuto ka kung paano magpakumbaba. Kung gusto mo talaga makita ang daddy mo, you have to eat your pride. At tanggapin mo na ako ang masusunod dito. Mama! Ay! Tita! Bea, halika na nga. Umuwi na tayo. Gusto ko lang makita ang daddy ko! Bea, tayo na. Huwag mo. Itulak, ha? Tulak. Bra! Gusto ko makita ang daddy ko. Gusto niyo to! Kailangan ko makita ang daddy ko! Okay po. Okay po. Okay. Darwin, balik Maynila muna daw tayo. Ay, naku, maghihintay muna tayo ng bakanting destino natin. Pero bukas pupunta ako ng opisina kasi kasuhin yung leave mo. Ha? Okay ka lang? Darwin. Tare, may bisita ka pala. Hi, Miss Arnold. Gusto ko lang sanang kamustahin si Darwin. Darwin, kamusta ka daw? Hoy! Pwede ba? Pwede ba lumabas na kayo? Ang ingay nyo eh! Para may bisita ko. Sige ba, Darwin? Ha? Sabi ko, labas! Labas! Sabi ko, labas! Lumayas kayo! Pasensya ka na, may pinagdaraanan na yung tao eh. Hindi ka naman sa labas. Ay. Tara, tara muna. Daddy, si Beto. Oh, Daddy. Daddy. Darwin, alam mo ba kung bakit na-hospital si Daddy? Dahil hinanap niya ako. Dahil lumayas ako. Dahil sa mami mo, sa kapatid mo, at dahil sa'yo na rin. Dapat sa'yo, matuto ka kung paano magpakumbaba. Kung gusto mo talaga makita ang daddy mo, tanggapin mo na ako ang masusunod dito. Mama! Ay! Tita! Bea, halika na nga. Umuwi na tayo. Bea? Ay, matulog ka na. Wala, hindi ko po kayang matulog na hindi okay si Daddy. Hindi ko po kayang malayo sa kanya ngayon. Eh, anong gagawin mo? Alam mo naman halos pagtulakan ka na nung madrasta mo. Bea, alam mo, nasisiguro ko eh. Siguradong-sigurado ako na pag ikaw ay tumira doon, nako, gagawin niyang impyerno ang buhay mo pag bumalik ka. Ay, nako. Ang batang to, mag-isip ka nga. Nagwawala tong anak mo kanina. Galit na siya kay Bea. I can feel it. Unti-unti na natin nadudurog yung Bea na yan. Alam ko naman na babalik siya dito sa bahay ni Rico eh. Ang hindi ko lang gusto, yung magre-reyna-reynahan na naman siya. So, yun pa rin ang plano mo? To keep Bea close? Siyempre. Eh nilabas ko lang naman si Rico sa ospital dahil ayaw ko siyang gumaling doon. Pero I still need her around. Mahirap na baka kung ano-anong mga paggagawin niya no, pagka wala siya sa poder ko. Ay. Kailan? Pero mga to, sige na, I'll talk to you later. Okay. Oh, Julia. Mami, nakita ko kanina si Ate Bea. Is she coming back here? Dito na po ba siya titira? Eh ano naman ngayon kung patutuloyin ko na naman siya dito? Magkukwento ka na naman sa kanya.
Ikaw, Julia, sinasabi ko sa'yo, huwag kang makaati-ati dun sa Bea na yon. At huwag kang magkakamali na magkwento ng kung ano-ano sa kanya dahil kung hindi, lalong lalala ang sakit ng daddy mo. Maliwanag? Maliwanag? Opo, Mami.